The views and opinions expressed by the host do not state or and its more. The views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the network. Gabi. Pushing the world edge. Rise wider thousands of Philippines shockwaves from the threat of soaring oil prices to the safety of millions of overseas Filipino workers across the region and the possible impact on the country's economy. What happens in the Middle East does not stay in the Middle East. Tonight on the PH Insider, we take a closer look at the escalating crisis, the risks facing the Philippines, and the urgent question, is the country prepared for the consequences of another global flashpoint? Ako po si Ox Balyado, and this is the PH Insider on TV. At para higit nating maunawaan ang mga legal na usapin sa mga isyong ating pag-uusapan, makakasama pa rin natin sa pagkakataong ito ang kapitapitagang attorney ng bayan, Attorney Rizandro Unay. Magandang gabi. Samahan niyo kami sa isa na namang oras na paghihimay ng mga isyong napapanoon. Ako po si Rizandro Unay. At para naman po tulungan tayong himayin ang mga isyong politikal at matalinong diskurso, veterano po sa larangan ng mga isyong politikal, matapang, diretso at matalino sa kanyang mga binibitawang pahayag at pagpapaliwanag, academician from the University of Santo Tomas and international relations expert, our resident political analyst, Professor Dr. Dennis Coronacion. Sir, good evening. Isang maalab na gabi, Sir Ox, tsaka sa atin dyan. Ako po si Dennis Coronacion na muling sinasamahan sina Sir Ox tsaka si Attorney Rizandro upang pag-usapan ang mga issue na kinakaharap ng ating bansa. Ang headline na hinaharap ng sambayanan ngayon. Walang nakikitang dahilan ang Malacanang para mag-panic buying ang publiko sa gitna ng umiigting na krisis sa Middle East. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sapat at kompleto ang supply ng fuel at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sinabi ni Castro na batay sa monitoring ng Department of Trade and Industry, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Metro Manila at sa iba pang rehiyon. Dagdag pa niya, kung may makikitang abnormal na pagtaas ng presyo ng mga kalakal at petroleum products, dapat itong agad i-report sa Department of Trade and Industry at Department of Energy. Nauna nang nagbabala ang Malacanang laban sa mga negosyanteng posibleng manamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin kasabay ng tumitinding tensyon sa Middle East. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang mga hakbang upang maibsan ang posibleng epekto ng inaasahang malakihang oil price hike sa bansa. From the headlines to public debate, we now focus on the issues shaping the national conversation. Joining us live via phone is our favorite political scientist, the former National Secretary Advisor and geopolitical expert, Professor Clarita Carlos. Good evening, Professor. Sa inyo. Yeah, maganda. Welcome to the PH Insider on TV. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Well, first things first. We just want to ask this, that every time there is this tension, tensions erupt between Iran and Israel, well, the Philippines immediately feels the impact through rising oil prices. Does this reveal a fundamental weakness in our national security or our heavy independence on imported energy? I'm sure we are not alone in depending on oil and our other fuel needs from the Middle East. I think except for these countries, all the rest are mostly dependent on them for their fuel requirements. Well, Professor, good evening. Dennis Coronacion po. If tensions escalate,
around the Strait of Hormuz, where a significant portion of global oil passes, how severe could the economic shock be for the Philippines? And are we looking at temporary inflation or a prolonged economic squeeze for Filipino households? Well, we really don't know. Nobody knows really how long this will last because there are too many moving parts. For one, if you had already read what the UN Security Council did was to ask Iran to stop the bombing of the Gulf states. But he did not say anything about Israel and the U.S., who started it all, the unprovoked attack on Iran. So it was a good thing that Russia and China vetoed such a resolution, which is clearly so unjust and skewed in favor of U.S. and Israel. Professor, is the Philippine government truly prepared for the worst-case scenario on an extended conflict in the Middle East that triggers sustained fuel price hikes and inflation? Or are we once again reacting only after the crisis has hit us? Well, for most parts, we also have our limitations. I think I heard the President said that our reserves would last only for, I think, at most 45 to 60 days. So I hope your listeners, your audience, will not be, buying full tanks, mainly because they have the money to buy them, but just go their regular, consumption. Because if everybody who has the wherewithal goes for a full tank, can you imagine those other people who cannot buy the same? Of course, there will be a shortage because everybody else who has the money would go for the full tank. So this has happened before in the 70s during the oil embargo. And I remember at that time there was a long queue because I live on campus here in the UP. The line really extended up to the North Fairview, and we could only get 10 liters of gas. I mean, do we want rationing to start again? So we should stop really this irrational filling up our tanks every time we have an opportunity to do that. Alright, Professor, medyo curious lang po ako dito sa pananaw nyo, your point of view about, as regards to the cause of this conflict. Kasi it's being viewed in so many aspects. Like, ito'y matagal na ho na conflict ng Iran. It all emanated from the from the late 70s. And then, and ngayon sinasabi na because of perhaps this is a manifestation of what they call the Thucydides trap. No? Ano po sa pananaw niyo, Professor, really ang root cause nitong conflict dyan sa gitnang silangan? Ang root cause niyan, dahil noong 1947, na-divide ang Palestine at pinanganak ang isang politically constructed state called Israel. Ang Israel ay binuo ng mga Jews na kung saan ang ibang bansa, no? Ito si Netanyahu ay galing sa Poland, isang Jew siya. At sila ay pinangakuan ng Great Britain ng isang homeland sa Palestine. Nung ginawa nila to ay pinaalis naman nila violently ang mga Palestinian na nandoon. Magmula noon ang Israel ay kaaway na niya lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Ang Lebanon, ang Egypt, ang Syria, Saudi Arabia, etc. Bakit ang Iran? Sapagkat among yung sa countries ng ganyan, ng gitnang silangan, ang Iran lamang ang pinaka-powerful sa kanila. So gusto ng Israel, para yung sanggano siya lang ang sanggano doon sa area. Nakita niya meron pang isa na na tigasin din. At kanya inano niya si Trump na hindi rin naman nagbabasa yung isa. Sige, ang Iran na yan for the past, 40 years parang bukas magiging nuclear power na yan. So, yan yung, mas malalim pa yung kasaysayan, kaya lang wala tayong oras na kalkalin pa yung mga detalye niyan. Pero yan ang pinag-ugatan ng lahat. Ang Israel gusto niya maging hegemon, leader ng Middle East, at nakikita niya ang magiging challenger niya ay Iran.
So, ganun pala nag-umpisa itong... Yeah, may history pala yan. Ano? Yes, malalim na. Oo. I heard a lot of people saying na itong pag-atake na ginawa ng Amerika is just brought about by the President Trump's proclivity for being a machismo. What can you say about that, Professor Carla? Siguro isa na yan, pero ang pinakamalaki talagang rason kung bakit masok dyan ay nabuyo siya ni Netanyahu. At bakit naman siya nabuyo ni Netanyahu? Dahil dun sa Epstein. I'm sure alam niyo yun, kung saan yung Department of Justice ayaw palabasin yung mga files na nandun si Donald Trump. So, pwede nating tawagin ngayon yung gera na to the Epstein cover-up war. Kasi yun talaga ang kung bakit wala namang ginagawa ang Iran sa Amerika. In fact, ang ginagawa ni Trump, siya nga talaga yung unang nang ipit sa Iran eh. Meron JCPOA noon na ginawa ni Barack Obama. Ano ginawa niya? Pinunit-punit niya yun at hindi naman niya pinalitan ng iba. Tapos ngayon, nakita mo, ang kanilang gera walang strategy si Trump, kaya tinatanong kung kailan ang dulo nito, kailan ito mag-i-end, no? Dahil siya, palagi naman siya nagsisinungaling, sabi niya, malapit na. Alam mo, pag wala kang strategy, wala kang exit strategy, no? Inumpisahan mo, hindi mo alam tapusin. So, Professor, are you saying that the involvement of the U.S. Has something to do with a domestic issue involving U.S. President Donald Trump? Parang isa siyang distraction to a looming investigation about the Epstein files. Yes, you don't need an IQ 140 to know that. Anyway, Professor, I'd like to ask, kasi in a recent press conference by U.S. President Donald Trump, he reassured the American public that the conflict is going to end soon because they have already achieved most of their goals for Iran. Ganun po ba yun? Kumbaga isang sabi lang ni US President Donald Trump, and the conflict is going to end immediately. Nahihibang siya. Kasi ang sinabi ng Iran, nakikipag-negotiate kami sa inyo sa Oman, at sa Geneva, tapos kinabukasan, ay binomba nyo na kami. So, nahihibang siya. Yeah. At yung mga demands ng Iran, binigay niya kanina atang umaga. 8 yun, no? 8 yun. Unang-una, si Netanyahu dapat mapunta sa i-cover ng ICC, yung The Hague, yung criminal court, kasi sa kanya mga criminal acts. At marami pa silang mga nakikita kong mga imposibleng demands. And I think Iran is going to go for broke. Alam niyo yung Samson option? Di ba si Samson? Sabi niya, if I'm going to die, you're all going to die with me. Kaya nakita ninyo, ang mga binomba nila, yung mga American military bases sa Saudi, sa Bahrain, sa Qatar, sa UAE. Parang sinisignal niya dito sa mga Middle Eastern countries na to, wag na kayong tutukod niyo sa Amerika. Kasi nakita nyo naman, ang Amerika, no? Tinakbuhan kayo ang kanilang binotektahan ng Israel. Galit na galit nga ang Saudi kasi imbis na protektahan siya dahil binobomba siya ang mga US bases ng Iran, tumakbo yung mga interceptors dinala sa Israel. So, kung alam nila hindi na sila tutukod sa Amerika. So, in a way, if you're going to talk of pluses, then this is one of the pluses here because finally, the Middle Eastern countries will realize that they cannot rely on an unreliable ally called the United States of America. Okay. Well, Attorney Sandro, do you have a question for Professor? Yes, Professor. We have learned that large energy transitions have always reshaped geopolitics. Like coal powered the rise of industrial Europe and oil reorganized global power in the 20th century. Do you think a shift into a renewable energy would rearrange the map? Oh, yeah, that is one of the positives of this war. We will realize that if you want to be energy sufficient,
then we must move towards solar, towards wind, towards biomass, and the like. And I know there are many, many innocents who are victims of this war on all sides, from all political actors. But I think one of the positives of this war would be for all countries of the world to realize that we really need to move towards renewables. All right, that's all from me. Okay, one more thing, Professor. The Middle East may be thousands of kilometers away, well, apparently, but its consequences are already felt at the Filipino dinner table. In your assessment, should the Filipinos be worried, or should they start preparing for a deeper economic storm ahead? Oh, we should all be preparing all the time. I'm sure all of you have not been born yet, as I had not been born during the Japanese occupation for 4 years, but we survived. We will survive. We are hardy people, you know. Magtanim lang tayo ng kamote dyan, you know, mga okra, etc. Pwede na. Wag na nating palakihin pa yung ating ambisyon. We will survive. We have survived harsher conditions. Right. Yeah. Doon nalalabas yung resilience. Oo nga, kasi Ika nga. we Okay. have to be prepared. Correct. Yeah. Professor, sinabi ho ni in a press conference, sinabi ni US President Donald Trump na natutuwa siya na yung successor ni Venezuelan President Maduro ay very cooperative na ngayon sa United States. And we all know na napatay rin ng US sa airstrikes yung si Ayatollah Khamenei, yung supreme leader ng Iran. And Iran has already chosen his successor, yung pong kanyang anak. Do you think that itong anak ni Khamenei being the new supreme leader of Iran will be, as cooperative as the successor of Maduro? Oh my God, far, far, far from it. In fact, they would have desired that the father would have survived because ito ngayon si Mustafa is a radical Iranian leader. Kasi hindi sila nagbabasa sa kanya, natutuwa sila. So, ewan ko kayo, ba't nakikinig pa kayo sa kanyang press conference? Okay. Pag-usapan natin yung endgame naman, Professor. When great powers and regional rivals are involved, conflicts rarely end quickly. In your point of view, what is the real endgame of this crisis, and how long could the world be living with its consequences? The end game would depend on who you are. And so far as the Philippines is concerned, we need to have reset everything of the EDCA basis here and the fact that we continue to be the tail of the American kite. Because we can see how unreliable the United States is. I hope that the next president in 2028, whoever he or she may be, will have a more nuanced foreign policy and to move us away from the embrace of the Americans. We can radically review the Mutual Defense Treaty, which I was doing when I was National Security Advisor. Unfortunately, it was cut short mainly because of, certain groups not wanting me to continue as National Security Advisor, which I cannot reveal to you because it is a national security issue. Yeah. All right, ma'am, thank you very much for joining us today. We really appreciate your time. Maraming salamat po, Professor Carlos. Sige, good evening sa inyong tatlo. Thank you very Thank you. much. Thank Thank you you very po. much. That's Professor Clarita Carlos. Alright, pag-usapan naman natin ito mga kabalyero. Mukhang ang sarap sana kausap ni Prof, no? If we only have the luxury of time. Kasi ang pinakamahalaga, hindi lang sa atin, pero mas marami sa mga kababayan natin yung pundasyon nito, ng usapin nito, yung history. Yes, tama yan. Kasi mahirap magkomento na hindi mo naunawaan ang history. Professor Carlos really can guide us through. Walk us through. Yeah, oo. Doon. Pero meron naman tayong Professor Dennis Coronation dito. Pag-usapan natin ito, Prof. Sige, yung short-term and long-term effect itong giyera. Ang bigat na eh. Kung mapapansin mo, mabilis na para makarating ka dito ngayon.
Oh, yes. Oo. Wala na masyadong traffic eh. Okay. Oo, at saka yung issue doon, tama, ano, kaya siguro ang cause kung bakit wala masyadong traffic. Yes. Dahil doon sa tumataas, so tumaas na nga eh, at lalo pang tataas na presyo Presyo ng mga ng fuel, ano, ng gasolina, ng diesel, even LPG. Kahit di naman inaangkat galing sa Middle East, ay apektado rin, tumataas din. So yun ang immediate impact, yung pinag-uusapan natin kanina, ang tinatanong natin kay Professor Carlos, yung economic aspect. Yes. So, yun nga, sabi ko, yung tanong ko na ramdam na natin hanggang sa pagkainan ng bawat mamamayan. And it's gonna be long term, I think. Mahaba ito. Yes, kasi sa tingin ko, ito lang simula sa fuel. But of course, alam naman natin lahat na apektado lahat pag nagsimula sa fuel. Well, if you talk about energy, everything is energy. Tataas yan. Di ba? Oo. Ang nakakalungkot lang dahil nalaman ko ngayon na ito ay parang nangyari para lang pagtakpan ang Epstein files. Yeah. And everything. Well, that could be one of the reasons. of course. We know that. But there's another angle to that, no? I mean, yung pwedeng pinag-ungatan ng conflict nito. But what really concerns me is the Filipino diaspora. Yung diaspora communities that ang daming Pinoy or Asian diaspora in the Middle East, no? Ang daming Pinoy, Yeah, I think which it's- significantly which plays a very significant role in terms of remittances and transnational connections. Paano na lang yung mga kababayan nating OFW doon? Di ba? Ayun talaga ang problema natin. Kasi kailangan natin silang tanggapin dito dahil meron na nga ngayong tinatawag na sinasabi mo pa, diaspora, papunta sila dito ngayon. Ang problema nito, paano ito natin dito iano yung impact sa kanila, yung economic impact. Sabi ko nga noon, ito mga breadwinner, ito ng kanilang mga families. And now suddenly they are jobless. At mukhang matatagalan bago makabalik sila doon kung meron pa silang trabahong babalikan. Yeah, tama. So paano ngayon dito natin yan ano sa kanila? Kailangan ma-accommodate natin sila in terms of mga assistance, livelihood assistance, at saka yung mga kailangan na natin siguro i-replan yung mga skills natin para hindi lang papunta tayo lahat papunta doon sa mga delikadong mga bansa. Siguro naman kailangan na nating magpadala ng ating mga OFWs natin yung kanilang skill, i-upskill para naman pwede sila matanggap sa ibang mga bansa na mga safe kagaya ng Japan, South Korea at saka sa iba pang bansang mga maayos at mauunlad naman. Yeah, pero attorney, no, may dagdag ko lang sa point ni attorney na yung possibility na uuwi yung a great OFW. number of these OFWs in the Middle East. I think at the moment, nasa 2 million sila. We're talking in the about Middle more or less East, 2 million. Oh, more or 2.4 less 2 million, if I'm million, not yeah. mistaken. Yes. So, In the entire Middle East, Ano bang unemployment rate natin ngayon? So, makakadagdag sila no doon sa ating yung unemployment issue or problem. So, ito na nga lang yung wala pa yung Middle East issue na yan, conflict. Problemado na tayo kasi hindi naman nag-grow yung economy natin, yung national economy natin. Tapos meron pang madadagdag na ganyang problema. Diba? So tama kayo, no? The government should come up with a long-term plan about our OFWs. Ang bigat nitong ngayon nasa how much per bar? $80? 100. 100. Nag-100 na. Can you just imagine if that reaches $200 per barrel? Nako. I think yan yung goal ng Iran eh. Hindi lang based on some materials that I've read very recently, hindi lang ang goal nila dito yung sumurrender si US eh. O matalo sa giyera eh. Ang goal nila dito is maramdaman ito ng Amerika ang epekto na pag sila ang nagwala, sila ang nag-alboruto, ang laki ng epekto hindi lang sa Amerika. Kasi maraming head of states ang magtatawagan sa mga, please, let's ayusin natin ito. Kasi we also are feeling now the consequences of this conflict, this tension, Kasi pag lang isang pinag-uusapan, hindi lang naman pinag-uusapan yung Middle East dito, buong mundo. Yes. 'Di ba? So yun yung isa sa mga pananaw na lately na encounter ko, which is very important to consider. Yeah, sabi nga ni Professor Sakuraw is thinking this way na kung kami babagsak,
we might as well bring the entire house down. Yes. Oo, so parang Samson. Samson. Oo, so ganun, no? So tama kayo, lahat apektado, hindi pwedeng yung Middle East lang, kundi lahat. Although hindi naman siguro in terms of the missiles, kundi in terms of the economic impact. I think we should also explore doon sa na-develop yung ating mga local energy sources. At siguro, kagaya ng sinabi kanina ni Professor Carlos, talagang mag-shift na tayo papunta sa mga renewable energy. Para hindi na naman tayo masyadong dependent dito sa oil na galing sa gitnang silangan. Na parang doon na lang ng kinabubuhay nating lahat. Doon na nga ang source ng ating mga OFW, pati yung ating domestic, kung paano tumatakbo yung ating mga industrial dito ay galing pa rin sa kanila. Totoo. So I think we should think about independence para dito. Alam mo, aside from that, no, I mean, in consonance to that, yeah, we have to help ourselves to be independent enough in terms of addressing some of the issues confronting us Filipinos. Ang lawak na sobra ng epekto at hindi ito maiiwasan. So anong tamang gawin? Sabi pa nga ni Professor Carlos, pwede magtanim ng kamote. But you know, mapapansin natin, ang gobyerno may ginagawa naman ng paraan. Kagaya na rin itong mga subsidy. No? Tignan natin, pag-uusapan naman natin yan later on. But isa dyan yung 4-day week. No? Work week. O 4 days, di ba? Pero, alam mo, gusto ko sanang himayin din yan. Pero pasadahan lang natin mabilisan. Anong epekto niyan? Ako ang pananaw ko, pag iniksian mo yung number of days, baka masakripisyo, ma-compromise yung production. So, pag umunti yung production, baka, siyempre, kukunti yung supply, so tataas yung demand, presyo kasama na naman. Hindi ba? What do you think? Pero ang covered lang yata nung 4 days a week na to na reduction of the number of days of working days ay yung mga government offices. Yeah, pero but they're encouraging private sectors also to do the same. Yes, para makatulong sa no? Yeah, oo nga, tama kayo, no, in terms of production, baka Malimitahan kasi yung 5 days nga, minsan, yung production dahil una-una yung mga kagamitan natin hindi rin ganun ka-advanced. So, pwede yun na maaaring maging isang epekto. I think may dagdag ko lang, kailangan na rin siguro magbago yung policy natin pagdating sa ating agricultural development. Siguro bawas-bawasan natin yung mga importations. At siguro it's about time for us to develop our agricultural na yaman ng Pilipinas. Hindi yung palagi na lang tayong puro importation, makarne, ma-rice. Isda. Yeah, kailangan siguro... Hindi tayo makapangisda sa West Philippine Sea. Di ba tatawid tayo ngayon sa usapan na naman doon sa isda lang yun. Pero isda. marami naman tayong ibang mga agricultural products na dapat siguro nating maging i-develop at maging self-reliant tayo. Siguro imbis na yung policy natin ay importation, siguro it's about time na isipin naman natin kung paano naman tayo makakapag-export ng ating mga yaman. Yes, well, that's a very good suggestion. Magandang direction. We'll continue more of our discussion when we return on the PH Insider on TV. The 2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions and Embrace Plus mental health support, which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation
is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Welcome back to the PH Insider on TV. Sa ikalawang balitang tinututukan ng sambayanan. Magbibigay ang pamahalaan ng 5,000 pesos cash assistance sa mga public utility vehicle drivers upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sisimula ng pamamahagi ng tulong sa March 17 at uunahin ang mga tricycle drivers sa Metro Manila. Magmumula ang pondo sa DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Paliwanag ni Gatchalian, 30 billion pesos ng 60 billion pesos sa budget ng para sa 2026 ay nakalaan para sa mga subsidiya. Sinabi naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na magsusumite ng listahan ng mga registered drivers ang lahat ng lokal na pamahalaan sa National Capital Region para sa rollout ng programa. Bukod sa tricycle drivers, makikinabang din sa tulong ang jeepney, bus, UVS drivers. Posible rin ang ikalawang round ng ayuda kung magpapatuloy ang krisis sa presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Joining us tonight via Zoom para pag-usapan po ang unang sektor na tatamaan sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Makakausap po natin si Manibela National President Mar Valbuena. Good evening and welcome to the PH Insider on TV. Sir Mar, gandang gabi po. Good evening, gentlemen. Good evening po sa lahat po ng nanonood. Alright, pag-usapan natin itong direktang epekto po sa inyo sa sektor po ng Manibela, no? Ng mga drivers, in particular, tungkol po dito, epekto po sa sektor ninyo sa likod po nitong mga kaganapan dyan po sa gitnang silangan. Opo. Ito pong pagtaas ng presyo ng gasolina ngayon, ano po ba ang reaksyon na ngayon ng inyong grupo? Sir Ox, marami na talaga ang apektado dito sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na kung saan ay nagbawas na kami ng biyahe, kumbaga alternate na yung aming biyahe para lahat po ay makapagpasada. Dahil nga po kung sama-sama kaming lahat ngayon doon sa aming terminal, ay wala na po kaming halos kikitain. Kaya po minabuti namin na bawat ruta ay alternate na ang biyahe. Halimbawa, 4 na beses na lamang sa isang linggo. At para nang sa ganun ay kanya-kanyang diskarte muna kapag walang biyahe ngayong araw na ito. Sir Mar, mamimigay daw po ang gobyerno ng 5,000 sa mga drivers na subsidiya. Sa inyo pong palagay sa perspektiba ng transport groups, ito po ba ay sapat? Attorney, yung galing sa DSWD na AICS, mula po sa ating Pangulo na ibinigay, ay kahit papaano ay makakatawid na ito dito sa pangangailangan at kinakaharap ng ating mga tsuper, lalong-lalo na po sa mga drivers at drivers na talagang apektado na siyang kumukonsumo nitong crudo at gasolina. Ganun pa man, doon sa mga ibang LGUs, lalo na dito sa NCR, particular dito sa Manila, ay marami po sa aming mga kasamahan ang hindi po na isama sa listahan dahil nga po ang ginamit nilang listahan ay yung mga nakaraan pa. Sir Mar, dahil nga po sa dahil sa kaguluhan nangyayari, nagiging pabago-bago
yung presyo ng langis sa pandaigdigan na na market. So sa tingin mo ba yung one time na 5,000 subsidiya galing sa ating pamahalaan ay isang sustainable solution, o sa tingin nyo yung mga natin na nangangailangan ng mas pangmatagalan na suporta sa ating gobyerno? Alam mo, kung titignan natin itong perspektibo na ito, Sir Dennis, doon sa ikukumpara, doon sa itinaas ng presyo ng petrolyo, lalo na po sa diesel, limos po ang tawag namin dito. Kasi barya lamang po ito doon sa itinaas na presyo ng diesel. Yung AX po kasi na galing sa DSWD, wala pa po kasing ibinibigay na guidelines kung yung makukuha po sa LTFRB ay kapareho na rin po dito sa DSWD. Ang tanong po kasi namin kung magbibigay na ang LGU, pati po ba yung sa LTFRB ibibigay pa rin o isa lamang po dito yung kailangan naming makuha? Itong yung tulong ng gobyerno na pinaparating sa inyong sektor, we understand, niniwala rin kami hindi siya sapat, no? Pero ano po ba ilan sa mga nakikita niyong posibleng solusyon? Kasi maaring ang isang immediate na pwedeng gawin ng mga driver ay mag-increase sa pamasahe na magiging pasanin din ng marami sa ating mga kababayan. Ano po ba ang napag-ipan niyong mga hakbang at least na ma-address itong isyong ito na which seems to be inevitable na lahat tayo nasasaktan? Tama po kayo, Sir Fox, no? Ang immediate sana na panawagan natin sa ating Pangulo, sa Kongreso at sa Senado ay mabigyan ng emergency power ang ating Pangulo at nang sa ganon ay may suspend itong implementation ng excise tax at ang hiling pa natin ay sana ma-reduce yung value-added tax. Kasi pag pinagsama mo po ito ay hindi po bababa sa 15 pesos yung matitipid po natin na kung saan ay malaking epekto po ito sa pagkakarga natin ng diesel. Malaking bagay po ito kung masususpend pansamantala at ang sinasabi nga natin na reviewin na at ipawalang visa itong oil deregulation law na kung saan hindi kayang i-regulate ng ating pamahalaan, particular po ang Department of Energy na walang pangil o wala pong kakayahan na magsabi sa mga oil companies na babaan po yung presyo ng mga produktong petrolyo. At ang tanong pa natin doon sa Department of Energy, yung $80 per barrel po ba, paano kinukompute ito ng mga oil companies para malaman natin kung magkano yung maximum na itataas sa mga produktong petrolyo kada litro at ano yung pinakamababa na pwede nilang ibigay para sa atin. Correct. Sir Mar, mula po sa inyong hanay, ano po ba ang mga nag-gather din yung mga hinaing mula sa inyong kapwa mga tsuper mula po sa baba? At ano po ang iniisip nila upang gawin para ito ay masolusyonan? Magtitigil pasada po ba sila o mag-i-increase din kagaya ng sinasabi kanina ni Sir Ox ng mga pamasahe? Ano po ang mga hinaing nila? Opo, hindi ko po nasagot kanina yung taas pasahe. Attorney, Sir Ox and Sir Dennis, last resort na po namin yung paghiling ng taas pasahe. Kagaya nga po ng sinasabi ninyo, kawawa din naman yung ating mga kababayan na papasan po nung bigat nung per increase na wala naman pong pagtaas ng sahod o kita ng ating mga kababayang mananakay, lalo na po sa mga estudyante. At isa pa, magkakaroon po ng domino effect yan na kung saan ay tataas din yung mga basic commodities, yung mga logistic cost, na kung saan tatamaan din kami na baka mas malaki pa ang balik sa amin kung taas pamasahe po ang hihilingin namin. Doon naman po sa mga solusyon na sinasabi natin, hindi pa right dahil lahat naman po tayo ay apektado dito. Ayaw na po naming madagdagan sana yung patrusa ng ating mga kababayan, particular po itong mga super. Kagaya po bukas, wala pong pasok ang ilang ahensya ng ating pamahalaan. Bawas po sa kita ito. So parang nagkaroon na po tayo ng
ng 4 na araw lang na pasok at magiging 3 araw na po yung weekend natin na kung saan ay mas kukunti po yung ating mga pasahero. So, ang ginagawa na lamang po namin, dagdag po ng oras ng biyahe at pagka mga patay na oras po, halimbawa 11 to 3 p.m., palitan na lang po yung pag-iskierta namin at nang sa ganun, hindi kami magpaikot-ikot na mag-aaksaya lamang po ng diesel tapos wala naman kaming madadampot na pasahero. Correct. Okay. Okay. Anyway, Sir Mar, meron po ba, pakibigay po sa atin yung pakilahad po ang inyong panawagan ng sektor ng ang grupo ng Manibela, no? Para sa ating pamahalaan, kung meron man, at kung ano pong mensahe nyo para sa ating mga kababayan, lalo na po sa hanay po ninyo ng dyan po sa Manibela. Opo, Sir Ox, simula po nung nakaraang linggo hanggang nitong Martes na tumirit yung taas presyo ng petrolyo, umaabot na po sa 400 to 500 pesos ang nawawalang kita ng bawat tsuper. Kung i-compute natin ito doon sa 20 pesos na lang na itinaas ng produktong petrolyo at doon sa 30 liters na ikinakarga namin ay hindi po bababa ng 500 ito. Ganun po kalaki ang nawawalang kita. So sana makatuwang natin ang gobyerno na talagang matulungan itong ating mga kasamahan. Ang immediate ay ma-release kaagad itong pondo para dito sa ayuda o mga fuel subsidy. At sana ay mabigyan po lahat, lalo na po yung mga talagang araw-araw po na namamasada. Okay. Alright, Sir Marvel Buena, maraming salamat po sa pagkakataon para po sa isang panayam. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at mabuhay din po kayo. Alright, yan si Sir Marvel Buena ng Manibela. Alright, napakaraming mahalagang bagay na binanggit niya. No? Ako, ang isa sa mga nagbarka sa akin, yung oil deregulation law, maliban doon sa mga ayuda. Well, napakagandang mungkahe. Kasi yun lang ang nakikita kong paraan para magkaroon naman tayo ng control at paano pagdating sa presyohan. Nila maintindihan din kung out of $80 per barrel, sabi pa nga, 80 pa lang ang alam niya. Ngayon, diba? 100 Oo. na. Ang kinakatakot natin yung, kasi parang gusto nila umabot ng 200. Pero paano kino-compute para mag-increase? I mean, yung itataas sa presyo ng langis. Pangalawa, sino ang may control ngayon? Sila ba? Yung mga petroleum companies? Pagdating sa presyo? Kasi wala tayong magawa eh. Di ba? Ang gobyerno natin, hindi pwedeng sabihin na hindi. Deregulated nga eh. Iyon na nga eh. Di ba? So, siguro we have to rethink. Kasi nangyari itong oil deregulation law. Nung mga iminungkahi, nung mga galing na ekonomista noon na base doon sa, siguro sa pag-aaral nila, sa mga dalubhasang pag-aaral nila, na pag merong kompetisyon, bababa. Bababa ang kasi dadaming players. Dadaming players. Ang nangyari hindi ganun. Siguro ibang kultura natin. Nagkartelan itong mga ito. Nagkampihan eh. Yun ang problema. So, before that, meron tayong tinatawag na OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund. Kung saan, parang rice tarification law ang nangyari noon. May mga special tariff na nakalaan, naka-earmark, para pagdating sa mga emergency na ganito, yun ang subsidize yun, ang pinapang-subsidy natin. So, attorney, hindi kaya napapanahon na upang repasuhin natin Actually, yung oil deregulation law? Ko kagabi pa. Habang nanonood ako ng mga ng mga balita, sabi ko, I think we should go back to that to that previous default na meron tayo. Kasi mukhang maayos naman noon eh. Ako matagal ko nang pinapangarap yan kasi sa totoo lang, given, I mean, ang klarong kwento dyan, I mean, given na walang kontrol ang pamahalaan pagdating sa presyo, this is, I think, the most important commodity. No? Fuel, energy. Yeah. Kung walang kontrol ang gobyerno natin dyan, tayo vulnerable sa mga konsekwensya na pwedeng dalhin kung iilan lang itong mga may-ari lang ng mga kumpanya na may pagmamay-ari nito ang may say pagdating sa presyohan. Speaking of vulnerable, Sir Ox, tama ka dyan kasi yung na-interview natin, kasama sila, isa sila sa mga vulnerable sectors, Exactly. yung public transport sector, no? And mukhang nagkukumahog, hindi alam ng, parang hindi pa handa ang ating pamahalaan
upang i-address itong ganitong klaseng problema sa iba-iba mga vulnerable sectors. Correct. Tatamaan ng energy, posibleng energy crisis na yan. So, yun na nga. At saka, sabi niya, meron naman sila mga coping mechanisms eh. Kagaya ng sinasabi niyo kanina, Sir Ox, na babawasan yung number of working days. So sila rin, meron din sila gano'n, tama, no? Sasabay sila. Kaya nga kawawa sila kasi kukunti lamang kanilang kikitahin. Yes, kasi pag nagbawas ng working days, bawas biyahe din. Yes. And bawas income opportunity for them. Correct. Siguro, ang isa rin sa gusto nating imungkahi, mag-shift na rin itong ating mga public utilities sa renewable energy. Pwede ba mayroon tayo mga e-jeepney? Iyon. Di ba? Tapos yun na nga, babalik ko ulit yung development ng ating sariling mga sources of energy. Pero tingin nyo, attorney, hindi ba napapanood na upang balikan natin yung noon pang proposal na buhayin yung the use of nuclear energy for civil purposes, ha? Hindi yung si B1 at si B2. Naiisip yung naiisip ko eh. Not for the war, no? Yun, syempre maraming ko kontra dyan, lalo na yung mga yung mga environmentalist. So, dapat siguro pag-aralan mabuti. Para meron namang offsetting naman siguro yun doon sa pagdating ng pag-aaral, kung i-develop natin yung nuclear energy, siguro naman meron naman tayo mga parameters para ibsan yung ating mga impact sa ating ecology, sa ating environment. At saka, attorney, mukhang marami ng makabagong teknolohiya pagdating sa pag-develop ng nuclear technology. Actually, madami ng option. Kung energy ang pag-uusapan, maraming options na pwedeng embrace ng ating gobyerno, no? Kaya speaking ng gobyerno, kung presidente ka, Professor Dennis, anong tingin mo ang isa sa imumungkahi mong o gagawin mo para ma-address itong masolusyonan itong issue na to? Sir Ox, marami. Inaisip ko agad yung yung mga short-term solutions, yung kumbaga yung band-aid solutions para agad na maibsan o ma-mitigate yung adverse economic impact nito. Ikalwa, dapat magkaroon na tayong long-term solution. Seryosohin na natin yung ating mga renewable energy. Na lang din tayo kasi naalala ko, attorney, di ba, tsaka Sir Ox, mayroong Renewable Energy Act. Yes. Doon ko na-encounter yung yung kagaya ng mga halaman na pwede gamitin as additives doon sa fuel, kagaya ng Jatropa. Panahon pa to ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero parang kung i-reviewin natin, walang impact. Kasi ganun pa rin. Every time magkakaroon ng conflict sa Middle East, ang effect niya sa atin, oil crisis. Paulit-ulit na. Recurring drama. Exercise ng ating legislative department, yung oversight power nila. Ano bang nangyayari nito mga ipinasa nilang mga batas? Bakit hindi ito na-implement? Diba? Kaya nasa powers nila yun, oversight nila yun. Correct. Diba? So, check yun ng legislative department sa enforcement at saka sa executive department kung paano nila ini-enforce o ini-implement yung mga batas na magaganda na hindi natin nakikita, hindi na nararamdaman ng bayang Pilipinas. Alam mo kung ako presidente, hihikayatin ko ngayon yung mga politiko na na-involve dito sa flood control anomaly. Yung maliit ang pera, isoli na. Di ba? Hindi ikaw ang presidente. Ang tanong nga kung ako ang presidente, iyon ang immediate kong gagawin. Ibalik nyo na sa taong bayan. Lalo na yung mga maleta na puno ng pera. War in the Middle East may be far from the Philippine shores, but its impact is already hitting the Filipino wallet. This is the harsh reality of a globalized economy. Conflicts abroad can quickly become hardships at home. The question now is no longer whether the crisis will affect the Philippines. It already has. The real question is whether the country is ready for what could come next. Because when the price of fuel keeps rising and the cost of living keeps climbing, the pressure does not stay in the market. It reaches the streets, the communities, and the lives of ordinary Filipinos. And history has shown when the burden becomes too heavy for the people to carry, the consequences can reach far beyond the economy. Magandang gabi. Ako po si Ox Balyado at siyempre kasama si Attorney Rizandro Unay. Hanggang sa muli, ako po si Rizandro Unay. And our veteran political analyst, Dr. Dennis Coronation. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan ng mga issues ng ating bansa, ako po si Professor Dennis Coronation.
Hanggang sa muli nating paghihimay-himay, balita, may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise and confront the gaps and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV.